ligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatiran. Tayo po naman ay magsasama-sama sa programang Masaganang Buhay kay Kristo lamang. Nawa po ang Diyos ang siyang magpahal po sa inyong mga nakakarinig. Nawa ang Diyos ang siyang magpuno ng mga pangailangan. Kaya salamat po sa ating panahon na tayo magsasama-sama. Ikaw, Diyos, ang mahal namin sa lahat ng bagay. Ngayong gabi ho, ang aking pong babasin ng aking mensahe ay sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 121, mula po sa talatang 1 hanggang sa katapusan ng aking pagbabasa. Ang pamagat po ng aking mensahe ay saan ba nanggagaling ang ating tulong? Alam niyo, may mga pangyayari po sa ating buhay na kung wala ang Diyos, siguro ay hindi tayo makapagtatagumpay. Marahil kung ang ating pananampalataya ay nasa ibang katauhan o sa ibang Diyos, ang ating buhay po ay talagang laganap sa kabiguan. Meron nga pong pangyayari po dito sa Amerika na may laro po ng pangalan ay football. Dito po ay isa sa yung pinaka-bantog o pinaka-popular na laro sa Amerika, ang football. Meron pong dalawang grupo ang naglalabanan, ang Michigan at saka ang Colorado. Ang Michigan ay lamang ng 1 punto. At ang hulihong nakahawak ng bola ay ang Colorado University. At ang natitirang oras lamang ay 6 seconds o 60 segundo. Kung sa paningin natin ay ano po pang mangyayari po ganun ang natitirang oras sa laro. Kaya po yung Mexican na mga fans ay nagsisigawan na sila panalo na. Katapos yung isa sa mga meron na nanunod ng laro ay biglang sumigaw, "Nasaan ang Diyos mo?" Baka sa English, where is your God now? Talo na kayo. Narinig po ng coach, ang pangalan niya ay si Bill siya po ang nagtayo ng Promise Keep McCarthy, Bill McCarthy. Siya isang Kristiyanong totoo. Siya ay masunurin po sa ating Panginoon na kanya pinaglilingkuran. Nung narinig po yun yung sigaw na, "Nasaan ang Diyos mo? Talo na kayo." Bigla pong nadarama niya na sabi niya, "Wow! Napakinggan ko ang salitang Diyos." Kaya kahit na 6 na lang na siguro ang natitirang, sabi niya, "Mananalo kami sa larong to. Kasi ang tulong ko ay galing sa aking Panginoon na pinaglilingkuran ko."
Ang layo pa ho mula po sa pinakadulo parang sila manalo ay 75 yards. Malayo po yan. Nung sila ay nakapurma na upang maglaro at pagpatuloy ang paglalaro, ibinato po ng quarterback ang bola para makarating po sa pinakadulo ng linya. Ang tumalong pong una ay yung kalaban ng Colorado. Halos masalo niya, pero bigla pong nadula sa kamay niya at nasalo ng Colorado player. Ang ibig ko pong sabihin na minsan para bagang wala natin pag-asa. 6 na segundo na lamang ang natitira sa laro. Paano ka pa mananalo niyan? Alam niyo, sa Diyos, kung tayo ay talagang nananalig sa Kanya, pag tayo tumawag ng tulong, hindi niya ho tayo bibiguin. Nanalo po ang Colorado ng 27-28 o 26. Ganun po ang mga bagay na maaaring gawin ng Diyos dati. Kung tayo nangangailangan, dapat matutunan po natin kung sino ang ating kailangan. Pero nga po kaming awit na matagal ng Tagalog, ang sabi ko ay, si Kristo lamang ang katugunan. Si Kristo lamang ang kailangan. Kasi ang Diyos ay ipinagmamalasakit niya tayo. Malaki man o maliit man ang mga pangailangan po natin, ay dapat natin tawagan ng Diyos na, Panginoon, tulungan mo po ako. Kasi may mga bagay pa talaga, we cannot do anything about it. Wala po sabi kong laro na nakakukunti na lang po ang panahon, pero nanalo pa rin. Kasi po ang mga Kristiyanong sabi nga, pwede kang matumba, pwede kang mabuwal, pero hindi ka masasabi natin na mananakaut. Ang Diyos po ang sang tutulong parang tayo tayo. Bigyan ng lakas para sa ating pagkipagbaka. Ang panalo po ay nasa sa atin. Ang sabi nga po ni Pablo sa aklat ng Corinto, sabi niya, salamat sa Diyos na siyang nagkakalob sa akin o sa atin ng mga tagumpay. Kaya ating pong pakatandaan na kung tayo ay nasa bigit ng problema, miski na po tinapapaligiran ng ating mga kaaway spiritual, huwag natin pong puputulan ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi nga, only believe, all things are possible to them that believe. Manampalataya ka lamang sa Kanya na sumasampalataya sa Diyos, lahat ay may pangyayari. Huwag natin pong itatabi ang Diyos kung tayo may mga problema. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa trabaho, problema sa kaibigan. Kasi siya ang pinanggagalingan ng solusyon ng ating buhay. Kaya sabi niya nga, kung wala ako, wala naman kayong magagawa. Kaya ating pong ilagak ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Pag ganun po ang ating pag-uugali sa harapan ng Diyos, ang sabi nga, ang Diyos ang siyang malapit po sa atin. Kaya dito po sa aklat ng mga awit 121, sabi niya, itiningin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Ang bundok ay sumisimbolo ng langit kasi mataas po yan. Sabi niya, saan baga nanggagaling ang aking saklolo? Ang sabi niya, ang aking saklolo ay ay nanggagaling lamang sa aking Panginoon. Isipin niyo kung gaano po katalino ang kaisipan ni Haring David. Mayroon po siyang pangyayari sa kanyang buhay na wala talaga siyang mapupuntahan o
makagalaw man parang mailigtas niya ang kanyang sarili. Siya'y napapaligiran ng gustong pumatay sa kanya. Ang mga kaibigan niya na kasama niya sa kanyang grupo ay halos nagsilayas na. Halos nag-iisa na lang po siya. Nung malaman niya wala talaga siyang magagawa, bigla siyang sumigaw, Panginoon, tulungan mo po ako. Ang nangyari po ay, ang Diyos sapagat napakarami siyang kalaban, bigla niya pong gumawa ng himala. Mula po sa langit, mula pa sa lupa, ay nagsasama-sama parang lipulin ang mga kaaway niya. Mga kapatid, mga aking mga tagapakinig, pag talaga ho na wala na kayong magagawa, wala ka na maisip na ibang kaparaanan sa pamamagitan ng galing mo o ng kakayanan mo, doon po natin ang kailangan ng Diyos. Pagsasama-samahin po ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan mula sa langit at hanggang sa lupa. Pag binasa niyo po ang aklat ng mga awit 123, mababasa niyo po roon na ginamit ng Diyos ang mga bagay mula sa langit at ang mga bagay na galing sa lupa. Parang tapusin niya ang mga kalaban upang huwag siyang mawalan ng buhay. Mga kapatid, ugaliin po natin na siya ang ating laging tatawagan. Ang sabi nga, I will call thee and I will answer you. Ang sabi ng Panginoon, tatawagan mo ako at sasagutin kita. Ang Diyos po hindi natutulog. Ang sabi ng po sa English, they that keep it Israel, neither slumber nor sleep. Langan niyo po pinamataan ang buhay natin bilang mananampalataya. Hindi po siya natutulog parang tayo ay pabayaan. Laging nakamulat ang kanyang mata, pinagmamasan niya tayo. Sabi nga po sa aklat ng mga awit 23, yung pong tinatawag na the shepherd's psalm. Ang sabi nga, do I walk in the shadow of the valley, in the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ang ibig po sabihin ni David na kahit po ang sa lumalaka po ay talagang nasa ilalim ng anino ng kamatayan, ay hindi niya katatakutan sapagat ang Diyos ay sumasama sa kanya. Napakabuti po ng ating Panginoon. Ang pag-ibig niyo po hindi nagbabago. Ang pangako niya ay kanyang laging tinutupad. Hindi niya po nalilimutan ang pangako niya sa atin. Alam niyo po sa buhay ko bilang isang pastor, naranasan ko po kung paano po ang Diyos ang nagpala sa aking buhay. Wala nagkakaroon. Ginagamit po ng Diyos ang mga tao na kilala kami parang ang aming mga pangailangan ay tugunin ng aming Panginoon. Ganun po ang kagandahan loob ng Diyos sa ating lahat. Kaya sabi po ni David, ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Isipin niyo po ang tumutulong sa atin ay Almighty God. Siya po ang gumawa ng langit at ng lupa. Kung nagagawa niya po ang bagay ng ganon, tayo po ang pinakamahalagang nilalang ng Diyos. We are the most beloved creation of God. Kasi tayo lamang po ang binigyan niya ng kaisipan parang mahalin siya, paglingkuran siya, at puruhin siya.
Kaya sa ganyan pong ginawa ng Diyos, ay at po sang maasahan na sa panahon po ng ating mga pangailangan, ang Diyos po ang ating kailangan sa buhay natin lahat. Wala pong pasibalo po yan. Hindi magbimintis ang ating pananalangin kung ang ating pagtawag ay sa Diyos lamang. Ganun po ang ipinakita po ni David sa Panginoon na sa panahon ng kanyang pangailangan, lasang malulusutan, lasang katulong. Bigla niya pong naalala na may Diyos ako na aking kilala. May Diyos ako na mula sa aking pagkabata ay naranaso kanyang presensya sa aking buhay. Sana nga ho ay magkaroon po karanasan na ang Diyos mismo ang sang tumugon ng inyong mga pangailangan. Napakahalaga po yan. Sapagkat ang pag-asa po ng mananampalataya, of course, meron tayong trabaho. Marunong po tayo mamalaka ng ating salapi. Pero po, liban po sa mga bagay na yung kailangan po natin ang Diyos siyang tutulong sa atin. Sabi niya, hindi niya titiisin ang mga paa mo'y makilos. Sabi, hindi niya tayo maaring pabayaan na mabuhal tayo. Ang ating kinalalagyan po ay hindi mabubuhal ang ating mga paa. Kasi ang tulong ng Diyos ay buong-buo sa atin. Ang pangako po ng Diyos sa atin ay lagi niya pong magagawa. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan na Diyos tumatawa sa Kanya. Siya ang mag-iingat sa iyo at hindi iidlip. Isipin niyo po kung ano pong nagagawa ng Diyos sa isang taong mayroon po pagmamahal sa Kanya. Bago po mangyayari po ito sa atin, ang pinakamalaga po ay ibigin natin ang ating Panginoon ng ating buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan. Pag ating pong nagawa yan, ang Diyos ay ating napupuri, ating pong naluwalhati at ating pong pinupuri sapagkat sa tulong niya, ating pong nalalampasan ang mahigpit na pamumuhay. Mga kapatid, ugaliin po natin na Panginoon, I need you every day in my life. Kailangan kita, Panginoon, sa aking buhay sa araw-araw. I need you every day in my life. Masasabi po natin, Lord, kung wala ka sa akin, mamimiligro ang aking buhay. Minsan nga po may isang hari po sa Bible na nagmamalaki. Kasi napagaganda ang kanyang kaharian. Ang buong lugar po niya isinasakupan niya. Lumabas sa kanyang palasyo, po sa kanyang biranda. Ang sabi niya, tingnan mo kung ano nagawa ng katawan mo, kung ano nagawa ko. Nagagawa ko ng magagandang mga palasyo. Ang aking kayamanan ay talagang napakadami. Alam niyo, narinig ng Diyos ang kanyang mga sinasabing pagmamalaki. Nung matapos po kanyang mayabang na pagsasalita, natagpo niya po ang sarili sa kita ng parang hayop na ang kinakain ay mga damo. Kaya kung gusto natin noon ang Diyos ay mapagpala sa atin,
ay ating pong ibaba ang ating sarili, ay ating itaas ang ating Panginoon. Kasi ang sabi ng Biblia, ang nagpapakababa ay tinataas ng Diyos. Ang nagmamataas ay ibinababa ng Diyos. Kapag po tayo ay talagang nagmamakaawa sa Diyos, ang sabi nga, a broken and a contrite heart, sabi ng Panginoon, ay hindi niya maaaring pabayaan. He will not despise. Pag mayroon ka pong pagpapakababang kalooban sa Diyos, bigla pong lumalaki ang kanyang pandinig para pakinggan ang ating tinig na humihingi ng biyaya sa kanyang harapan. Subukan niyo po, Panginoon. May pangailangan kayo. May karamdaman kayo. Sabihin niyo sa Panginoon, Panginoon, ikaw lamang ang makapagpapagaling sa akin. Ikaw lamang, Diyos, ang makakaliligtas ang aking buhay sa gitna ng aking kahirapan. Ang sabi po ni David, ang siyang nag-iingat ng Israel o sa atin ay hindi iidlip ni matutulog man. Yan ang pangako ng Diyos. Kasi mahirap po ang nagbabantay na tulog. Minsan nga nagtrabaho ako, nakatulog ako. Sa loob pa naman po muna ng base, naval base. Nakatulog ako. Dumating ng mga magtatrabaho, makatulog pa ako. Sinisantiho ako eh. Pinair up ako. Kasi pagtulog ka, ano magagawa mo pagtulog ka? Ito pong Diyos na nagbabantay sa po sa atin ay hindi siya naiidlip. Hindi po siya natutulog. Kasi nung katrabaho pa ako, graveyard po ako, sa gabi ako. Talagang siguro tulog na tulog. Doon pa ako sa guard post. Nakatulog ako, hindi na ako magising-gising. Kaya sabi ng namumulo doon sa base naval, bigla pa akong tinanggal. Kaya nga po, napakalaga sabi mo sa Bible, magpakatalas ka. Huwag kang tutulog-tulog. Lagi imulat mo ang mga mata mo. Lagi ihanda mo ang puso mo at ang buhay mo. Kasi sabi ng Panginoon, ang pagdating niya ay pabigla-bigla. Walang nakakaalam. Ay kapag putulog ang iyong pananampalataya, tutulog po ang inyong pagtitiwala sa Diyos. Wala pong mangyayari sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, be sober. Magpakatibay ka. Sapagat ang Panginoon mo ay pinagmamasdan ka. Tinitinan niyo ng Diyos ang itsura ng ating pananampalataya sa Kanya. Ang aking minsan nung nakaraang pong linggo, ay yung tayo ay kakapit sa Diyos. Sa English po ay tayo fasten your griefs, na para tayong tuko na maaaring tayo ay tinirador. Ang tuko po ay hindi huuyan ay bumibitaw. Kasi pag tayo ay bibitaw sa Panginoon, sayang lang ang ating panahon po sa Kanya. Kasi sabi sa Biblia, ang makapagtitiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas.
Kaya ang ating pasimula at ating katapusan ay mahalaga sa Diyos. Kaya ho, ugaliin natin ang ating lahat kung masasabi sa ating sarili, ang aking tulong ay nanggagaling lamang sa aking Panginoon, sa aking Diyos, ang pinanggagalingan ng aking tulong. Bago po magtapos sa aking maikling mensahe, kung meron po kayong mga pangailangan, pakinggan niyo po ang aking dalangin. Sampalatayanan niyo po ang bawat salitang manggagaling sa aking puso na lumalabas po sa aking bibig. Pagka po yan ang ating ipinapakitang larawan sa Diyos sa buhay natin sa lupa, wala pong pangailangan natin, hindi po siya ay kikilos parang wag bigyan ng lunas. Kung nagawa niya po ang langit at ang lupa, mapupunan po niya ang ating mga pananalangin at mga pangailangan. Kaya tayo po yung manalangin. Panginoon Hesus, sa aking pong kalagayan, Panginoon, ay kailangan kita. Meron po akong kailangan, Diyos, ikaw lamang asang makapagbigay po ng lunas. May karamdaman ako, Panginoon. Kailangan ko po ang inyong pagpapagaling ng aking katawan. Aking pong sinasampalatayanan, Panginoon, ang sabi mo sa amin na sa pamamagitan ng latay mo kami ay magsisigaling. Panginoon, salamat po, Diyos, sa pangako niya na inyo pong tutuparin. Kung meron po kami, Panginoon, na problema sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon, ang aking dalangin, Diyos, ikaw po ang siyang magkakaloob ng lunas ng pamilya, Panginoon, na may problema marahil sa mga anak, ang asawa ay sa asawa. Panginoon, ikaw po ang siyang nagbubuo ng bagay na niyo pong itinatag po sa ibabaw ng lupa ito, Panginoon. Kaya Diyos, we need God your answer to this prayer. Panginoon, ang mga kapatid namin, Panginoon, naghihinakos sa pamamagitan po ng pamumuhay. Panginoon, ikaw po ang siyang magkaloob po ng kanilang mga pangailangan, Panginoon. Lalo na Diyos, ang aming bansa, Pilipinas at Amerika, Panginoon, napakadaming kaguluhan. Ikaw, Panginoon, isang mamagitan, parang wag pong magtagumpay ang masama. Magtagumpay, Panginoon, ang mabuti. Panginoon Diyos, patuloy mo kapayo na gabayan po ang aming paglalakbay ng inyong Espiritu Santo, Panginoon. Nawa siya ang luluko po sa amin na nabigyan mo na kami ng kapangyarihan parang kami, Panginoon, ay magamit mo sa pagpapatotoo, sa paglilingkod, at sa pagpupuri, Panginoon, na sa inyong dakilang pangalan. Panginoon, ang nais po ng aking puso ay makatagal sa aking pananampalataya at paglalakbay na kasama po namin ikaw. Lahat po, Panginoon, ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba, Ama, hiniling namin po ito sa ngalan po ninyong anak na si Jesus Kristo, na siyang nabigay po ng buhay parang kami ay magkaroon ng pangako ng buhay na walang hanggan. Pinupuri ko namin, Panginoon, at dinadakila sa pangalan po ni Jesus. Amen. Thank you.
Good evening. Magandang hapon ho sa inyong lahat. This program is called Faith in Action, Possibility. And we aim here to give you testimony on how God had transformed men and women through the love of God. I have with me Eileen Duenas. She goes with me in the university in Loma University, and I tell you, she's a lovely lady who have great testimony that all of us could be inspired as soon as we hear her say that to us. So, Eileen, I'd like to give you the privilege and honor to give your testimony for God's glory tonight. Thank you. Thank you, Tessie. Wow, it's hard to know where to start, but first I just want to give God all the glory and honor. I want to thank him for my salvation and for everything that he's done in my life. He's done so much in such a short period of time. So going all the way back, I wasn't raised in a Christian home or anything. I wasn't raised in church. When I did come to church, I didn't know who Joseph or Mary or anyone was in the Bible. I knew nothing. I knew nothing. So I was just raised in a home with a lot of drugs and alcohol and a lot of violence. And I was a miserable child. I was never happy growing up. I wasn't like a normal kid. I was always very angry and very violent. And I didn't think that I would live to be this age, 25 or 26 now. I didn't think I would live to be this age. And if I did, I knew that I would be doing life in prison. I was abused physically by my stepfather. And so at a young age, I got involved with gangs and I got involved with the street life. I started living on the streets at age of 12. And I was out there. I was lost. I was doing drugs and drinking and anything that could make me feel okay. I couldn't go a day without using. I couldn't go a day without drinking. I was miserable. So I got pregnant with my first child at the age of 13, and her dad abused me. He abused me so bad that eventually I got put into a foster home. Somebody called the cops because I was lying on the porch bleeding from the abuse. So me and my daughter ended up in a foster home, and I remember in the foster home going to these meetings. It was a 12-step program, and it was there that God first showed me like there's a solution. So I remembered that I didn't pay much attention to it. Once I got out of the foster home, I went back to living on the streets. I went back to doing what I was doing. I didn't feel I had anywhere else to turn, and but there was something in me. There was something in me telling me there was a solution. At that young of age, and so after leaving that foster home, I got heavy into methamphetamine. I got heavy into prostitution. I was an underage prostitute. I was a stripper. I would travel city to city with or without my daughter, and that was my lifestyle. I remember at a young age thinking, one day I'm gonna be a stripper. One day I'm gonna be a prostitute. I knew that was the calling. That was the plan that the devil had for my life. Today I know that was his assignment that he had for my life, and I fell into that full throttle. And I went through a lot of different things. I was traumatized. The pimps that I did work for, they changed my life. They changed me forever. Now God has transformed me and healed me, but for the time being, they changed me, and so my perception of life was distorted. I was messed up in my head. I was in and out of mental institutions. They diagnosed me with schizophrenia, anxiety disorder, everything that you can think of. The doctors diagnosed me with it, and I was on 3 different medications. So by the time I got pregnant with my 3rd child, I wanted to change.
And I prayed to a God that I did not know at all. And I said, if you would just help me to stay sober so that my son could have a chance at being healthy, then I'll be a good person. I'll never go back to that lifestyle, to hurting people or gangbanging or prostitution. I will leave that lifestyle. I didn't know about Jesus yet, but I just prayed to a God, amen. And so I had my son, and even though I did drugs for the first 5 months of that pregnancy, he was healthy. He came out healthy. He had no defects. And so, I was grateful for that. So at that point, I really knew that there was a God. I just didn't know who he was. I had studied all different types of things, 12-step programs, Buddhism, all kinds of things I looked into, trying to find something just to keep me straight, to give me sanity. And it didn't. I ended up getting married. I got married after that, and I didn't know how to be a wife. I didn't know how to handle the responsibilities of a household. I didn't know how to handle problems, how to handle working, how to be a mother or a wife. I just didn't have that concept. I still had bad mentalities and ways, and still struggling with my addiction, relapsing. And I remember trying to kill myself during my marriage, and it was towards the end of my marriage. I tried to commit suicide, and this is where I met Jesus. So I tried to commit suicide, and I woke up in the hospital, and I was looking outside the window. They had me on a mental hold at this point. I couldn't go anywhere, so I'm pacing the floor, and I looked outside of the window, and I seen these moms playing with their kids, and I said it out loud. I thought I was talking to myself. I didn't think God was listening. But I said to myself, I said, man, why can't I just be normal like that? Why can't I just go to the park with my kids and just feel normal and just have a good day? I never could do that. And then I heard a voice, not audibly, but it was in my spirit. And I knew that it was God. I just knew that it was God speaking to me. And he told me, Eileen, I'm the only one that has the power to change you. And after that, a lady from my church, from Victory Outreach Reno, came and visited me. And I knew at that point I had to surrender my life to Christ. I knew that he was the answer. And after that, I went through a lot of different things. And I eventually got divorced, and a lot of things had to happen to get me to a place again of surrenderance, to where I was able to come to God without anything holding me back. And I surrendered my life to Christ. After all of that, I remember struggling with my addiction again, and I got on my knees and I cried out to God. And in that moment, he delivered me of my addiction. With the type of drugs that I was doing, there's no way that you could do them and not come down and not get sick afterwards. And after I got on my knees and I cried out to God, he delivered me. I didn't feel sick. I went to sleep. I woke up feeling like I never did drugs in my life. And I knew that was a miracle. That was a divine miracle that God did in my life. So after that, I started going to church faithfully. I was the first one there and the last one to leave. I would wake up and I would pray 3 hours straight, just screaming and praying and crying out to God for healing of my mind. And at this point, I was still on medication. But I kept praying and I kept praying. My pastor told me, God can heal you. And I kept praying. And one day I just knew in my spirit that God had healed me. So I stopped taking medication, and I was able to just go out in society and be okay, with the help of Christ. But every morning I just kept praying, and I just kept reading, and I kept seeking his face, and I kept going to church. And then he did something I never thought that was possible. And he transformed me on the inside, from the inside out. And he delivered me of medication, of drug addiction, of suicidal tendencies. And he gave me a peace that I never knew existed. I remember, like, some people dream about
having their families back. Some people dream about getting money and getting a home and a car. But you know, something that I was so messed up in my head for so long, all I wanted was a peace of mind. And Christ has given that to me. He has given that to me. He has done so much in me. He has healed me in such a short period of time. I've only been saved for almost 3 years. And God has done just miracles in my life. He changed my thinking, the view of the world, and I don't have to look for anything outside of myself to satisfy me anymore. I just completely, on a daily basis, surrender my life to Him, and it's whatever He wants to do. And so I give Him the glory and the honor, and that's my story. So I just thank God. Thank you, Tessie, for having me. Thank you for coming here and share your testimony with us, Eileen. The first time I saw you at school, something inside me is telling me, talk to that lady. She is a special one. And remember, you were sitting at the lunch, and I introduced myself to you and even asked you questions. And Eileen is going to the university, Loma University. She is an undergrad student, and she is doing good. I am privileged to have her testify today, because I know that there are things in our lives sometimes that we don't understand, and there are things that we do that we don't want to do, but we do it. But you know, God can help you as much as she had helped Eileen. And if you are blessed with Eileen's testimony today, I would like you to share it to other young people or to all people that you know. And I believe God is going to bless you, because you are sharing a living testimony that God had done to Eileen, and that is the proof that God is a living God, and that with Him all things are possible. That's right. Amen. So next time we are going to have another lady that I have invited to give her testimony, how God transformed them with Christ's love. Amen. Eileen, would you please end us up in prayer and pray to those people who are watching you today, who somehow have similar situation like you have before. Shall we pray? Yeah. Yes, of course. Heavenly Father, Lord Jesus Christ, I just come before you right now, and I thank you, my God, for this opportunity, my God, to share what you have done in my life, my God, the miracles that you have done, that you raised me, my God. You raised me out of the miry clay, Father God. You have cleaned me up and you have set me free. And God, I pray, God, for anyone who is listening right now, for anyone who has been through anything that I've been through, or whatever it is they're going through, my God, that you would let them know that you love them, my God, that you would let them know that you have a plan for their life, God, that you would give them the willingness, God, and the open heart to seek you with everything in them, my God. I pray, God, for the people that are watching today who long for you, my God. Give them the strength, God, to seek you with every fiber of their being. God, I pray for healing, God, of every mind and heart, my God. Lord, I thank you, God. I pray for your abundant blessings upon your children today, Lord God. I pray that you would continue, God, to speak words of encouragement over them, God, and help them to learn to receive your love, my God, your unfailing love, Father, and your grace that is too deep for us to understand, God. Help us to understand it and to receive it, my God, that we might be transformed, God, and that we might proclaim your miracles throughout all the world, God, leading souls to you, Father God. Use us, my God, as vessels of your honor and your glory, God. Have your way, God. Let your will be done, God.
and do something special today, God, in the hearts of your children, God. In Jesus' name, I thank you. Amen. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig ngayong hapon at alam mo ninyo, sa Diyos ay may pangyayari sapagkat ang lahat ng bagay, kung tayo may pananampalataya sa Panginoon, ay isasagawan niya ito. At ang sabi ho sa salita ng Diyos sa Lucas 1:37, ang sabi ho ay sapagkat lahat ay may pangyayari sa Panginoon. Ngayon pong hapon ay dalangin ko na lahat kayo na nakapakinig ng patutuo ni Eileen ay ibahagi ito sa iba. At sabihin ninyo ang salita ng Diyos sapagkat sa Panginoon walang imposible. Sa Panginoon ay laging may pangyayari. Sapagkat sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay may pangyayari ang lahat ng bagay na sa pamamagitan ng Panginoon. Amen. In the presence of the Lord, I've been free, delivered, and in your presence, Lord, grace and favor. And right now, today, I've been changed. I've been changed. And I have waited for this moment to come. And I won't let it pass me by. So we say, I won't go back, can't go back to the way it used to be. For your presence came and changed me. Say I won't go and can't go back to the way it used to be. For your presence came and changed me. All my shame. They've been forgiven. No more shame. My past is over. It's over. Say right now. Right now it's over. Today is over. I've been changed. Come on, somebody declare that. I've been changed. And I have waited. This moment right here, I've waited all my life. So we say, Madaydayaw ti Dios kakabsat, kablawan kayo manan iti kablawan kayo amin iti napateg nga nagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Adda tayo kakabsat iti Praise and Worship Fellowship, Reno Nevada kakabsat ket addu tayo iti Ilocano Christian live broadcast. Ket gyaman nakta adat tuyak manan nga mangibingay iti napatay nga sasauna. Ket kakabsat iti sasauna ket masarakan tayo iti Romans chapter 3 verse 23. Nga kunana kakabsat nagbasol amin nga tattao ket agkurang da iti kinadayag ti Dios. Agrarag tayo manakabal nga Dios agyaman kami dagitoy nga sasaom. Sikay timang tadi ti wisdom
kanyak Apo Jesus nga mangibingay, bendisyon dagiti amin ngagbuya ken nagdingeg Apo Jesus. Lord, deta na santuan nga Espiritu mi iti makikadwa ti tunggal maysa kada kami. Dagiti ti dawaten mi in Jesus name. Amen. Dito kakabsat Romans 3:23 nga nagbasol amin nga tattao ket agkurang da iti kinadayag iti Dios. Pudno kakabsat nga amin tayo ket nagbasol tayo awan iti perfecto ti tunggal maysa. Amin ket managbasol tayo. Idi nagpasyar kakabsat ni Billy Graham ken ti asawa na ijay Nazi death camp nga masarakan iti Southern Poland. Ditoy adday ti 6 nga milyon nga Hudyo ken haan nga Hudyo ti buong Europa ket naikulong da ket pinapatay da. Nakita da dagiti barbed wire, dagiti instrumento ti panagtorture, gas chambers ken crematorium ket nagsalusod da. Apay napasamak dagitoy nga haan nga makatao nga aramid. Ket ditoy nga nasyon ket adda dagiti nasisirib ken nangangato nga nagadalan ti tattao. Iti Matthew chapter 15 verse 19 kuna ni Apo Jesus. Ti salusod ko kada tayo kakabsat nga para kanya tayo anya kadi iti managbasol nga parti ti bagi tayo kakabsat. Mabalin nga kuna tayo managbasol dagiti ima tayo, dagiti mata tayo. Nga iti kuna ti sasao ti Apo nga no dayta matam ti pagbasolam masapul nga suatem ta kuna ti Biblia nga nasisiat nga mapankadji langit nga awan ti matam ngam di mapankadji langit ngam mapankadji imperno met kakabsat nga nasisiat nga kuna ti sasao ti Apo nga nasisiat nga awan ti matam ngam panijay langit ngam dijay dati ngam dijay kahit kung asawan nga nagbasbasol tayo kakabsat at tuy nga haan mat nga literal nga ikaten tayo dagiti matatayo ken dagiti ima tayo. Ngem masapul nga kuna iti 1 John 1:9 nga no ipudno tayo dagiti basbasol tayo ni Apo Jesu-Cristo ket pudno nga mamakawan kakabsat. Ket iti Matthew chapter 15 verse 19 kuna nga ni Apo Jesus, tati puso ti pagtaudan dagiti dakes sa panpanunot. Mangiturong kinkwa na Apo matay, makikamalala, agdarrep, agtakaw, agulbud ken mapadpadakas. Isu nga iti gayam parti ti bagi kakabsat nga managbasol unay ket iti puso tayo. Ta iti puso kuna ti Biblia nga isu ti pagtaudan dagiti dakes nga panpanunot. Amang iturong kenkwa na Apo matay, makikamalala, agderrep, agtakaw, agulbod, ken dagiti naduma-duma pay nga basbasol. Anya kadi kakabsat iti makungkuna nga basol. Kuna nga sin is trespassing kakabsat. Ammo tayo dagiti banbanag nga bawal nga haan tayo dapat nga siragan wenno aramidan. Dagiti banbanag nga may kaniwas ti pagetan ti Dios. Iti Mark chapter 8 verse 34 to 36 kuna nga pinaasideg ni Jesus dagiti tattao ken dagiti adalan na. Ti agtarigagay asumurot kanya kinuna na masapul nga talikodan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na ket suruten na. Tati si asinuman ang mangipatpateg ti biag na mapukaw nanto. Ngem ti mangyawat ti biag na gapu kanya ken ti ebanghelyo maisalakan nanto. Adaya magungguna ti tao no matagikwa na tintiro nga daga. Tintiro alubong ngem mapukaw na met ti kararwana. Awan. Pudno kakabsatan niya nga uray adan tayo ti amin nga material nga banbanag dito irabaw ti daga. Kinabaknang iti katanyagan ngumno awan mo't ni Apo Jesu-Cristo ti biag tayo kakabsat ket awan ti papaay na awan ti kwintana no addaman kada tayo amin ti kinabaknang no awan ni Apo Jesu-Cristo ti biag tayo at tuy nga awan ti
sirsirbi na kakabsat. Kat ti may kadwa nga kaya't nga kwa sawan ti basol kakabsat kat sin is unbelief. No di hantay nga panamati iti ebanghelyo kat isu kat makungkuna nga basol kakabsat. Iti haan nga panamati ket basol ta ngamin daytoy kat insulto kadagiti kinapudno nga sasaw ti Dios. Ti haan nga panamati isu ti mangsyerra ti dalan nga mapan iti langit ken isu ti manglukat ti dalan nga mapan ti impyerno. Ti haan nga panamati isu ti rason nga ti tao iyaling-aling na iti ebanghelyo. Ket ilibak na dagiti pannakabalin ti Dios. Kunana pay ni Billy Graham no dati crusade nga idinabiyag pay kakabsat. Kuna ni Billy Graham nga kunana nga it would be the greatest tragedy if I didn't tell you that unless you repent of your sins and receive Christ as your Lord and Savior, you are going to lose forever. Kunana kakabsat ni Billy Graham. Ket kunana iti Ilocano nga kunana ni Billy Graham nga ti kadakkelan nga trahedya ti biag kakabsat ket no haan ko nga may baga kada kayo nga no haan yu nga haan kayo nga agbabawi dagiti basbasol yu ket haan yu nga akseptaren ni Apo Jesucristo ti biagyo ket mapukaw kayto magnanayon kunana kakabsat ket tatamot kakabsat nga gundaway ket isumot ti kadakkelan nga trahedya no hangko may baga kada kayo tatakakabsat nga oras nga no hang kayo ngagbabawi kadagiti basbasol yu ken hanyo nga awaten ni Apo Jesucristo ti biagyo mapukaw kayo to no mapukaw tayo to kakabsat. Isu nga ditoy ket nga banag nga ni Billy Graham kakabsat he gives a very big importance in sharing the gospel. Daytoy nga kahit nangasawan nga kailangan tayo nga ibingay iti gospel habang adapay iti tiyempo tayo kakabsat. Ta kunana iti Matthew chapter 24:13 nga no may in the gospel of the kingdom will be preached in all nations and then the end will come. Isu nga no may bingay ton dagiti sasaw ni Apo Dios iti entero nga nasyon. Adtoy nga dumteng ton iti panungpalan. Isu nga kakabsat habang adapay iti tiyempo tayo ket ibingay tayo ni no maamu tayo ni Apo Jesucristo ti biag tayo. Ibingay tayo kadagiti kakabsat tayo dagiti ayaten tayo ti biag tangamin isu iti dalan nga agturong iti pannakaisalakan kakabsat. Amen. Ket masapul nga aramiden tayo ti wagas tayo nga isardeng tayo ti basol tapno maddaan tayo ti talna. Ti John chapter 14:27 kuna ni Jesus kapya ti batik kada kayo. Isurrender tayo dagiti problema tayo kini Apo Jesucristo isu ti Dios nga nangaramid kada tayo. Ti Dios nga makaited ti talna. Dios ang mamakawan ti basbasol tayo. Ken ti Dios nga mangiayat kada tayo amin. Madaydayo ti Dios kakabsat ket dagito iti sasao na nga naibingay ko kada kayo kakabsat nga iti text tayo nga kunana nga for all have sinned and come short for the glory of God nga datayo ket nagbasol tayo amin ket nagkurang tayo iti kinadayag ti Dios ngem babaen iti anak ni Apo Dios nga ni Apo Jesucristo nga umay ditoy daga tapno akon na dagiti basbasol tayo natay iti cross ni Apo Jesucristo tapno dagiti basbasol tayo ket mapakawan ni kakabsat. At yung nagkatawang tao iso na tapno isalakan na tayo manipod iti kinamanagbasol tayo. Madaydayo ti Dios kakabsat ket nagimbag ti Dios.
agkararag tayo kakabsat. Manakabaling nga Diyos, agyaman kami, dagiti nga sasaom. Patsin mi nga natay ka, Apo Jesus, iti cross, tapno mapakawan dagiti basbasol mi. Apo Jesus, agyaman kami iti kinaimbag mo, bendisyon ng dagiti nga sasaom, kastamot dagitoy kakabsat nga nagdingeg, nagbuyat at nga oras. Lord, luktam dagiti puso da, kat adtoy nga pastrikan da kay kadagiti bibiyag da, Apo Jesus. Agyaman kami, kat Apo Jesus, sumurk ka kadagiti biyag mi, kat agyaman kami tanatay ka iti cross, gaputi basbasol mi. Awaten da ka, Apo Jesus, nga Diyos kan manangisalakan ti biyag mi, kat pakawanam dagiti basbasol mi, Apo Jesus. Lord, agyaman kami, Apo Jesus, kat isublimikin ka iti amin nga gloria dayo kan ti panagyaman. Nagidawatan mi in Jesus' name.